May mga taong pumupunta kay Jesus para humingi ng himala. May mga pumupunta para gumaling. May mga pumupunta para may matanggap. Yung hindi humihingi, hindi nagdidemand, at hindi nag-e-explain. Basta, lumapit lang kay Jesus. Isang gabi, may handaan sa bahay ng isang Pariseo. Exclusive, mga kakilala, mga banal, at si Jesus inimbitahan bilang espesyal na bisita. Pero may isang babaeng hindi dapat nandun. Hindi siya kasama sa lista, hindi siya welcome, at sa totoo lang, kinamumuhian siya ng mga tao sa lugar na iyon. A sinful woman, may nakaraan, may sugat, na alam ng lahat. Pero kahit bawal, kahit nakakadurog ng pride, kahit maraming mata ang huhusga sa kanya, pumasok siya. Hindi para makita, pero dahil may dala siyang pinakamahal niyang pag-aari. Isang alabaster jar na puno ng mamahaling pabango. Isang jar na ang halaga ay katumbas ng isang taong sweldo. Lumapit siya kay Jesus. Hindi niya sinabing, "Lord, may kailangan ako." Hindi siya nagtanong na, "Lord, bakit ganito ang buhay ko?" Hindi. Umiyak siya, at yung luha na hindi mo na mapipigilan, yung parang sumasabog ang lahat ng bigat na dala mo. At habang umiiyak, bumubuhos ang luha niya sa paa ni Jesus. Hinugasan niya ito gamit ng sariling luha at pinunasan gamit ng sariling buhok. At pagkatapos, ginawa niya ang pinakamahalagang eksena sa kwento. Binasag niya ang alabaster jar. Hindi niya binuksan, kundi binasag niya ito. Parang sinasabi niya ganito, "Jesus, wala akong ititira para sa akin. Lahat-lahat ay para sa iyo." At binuhos niya ang mamahaling pabango sa paa ni Jesus habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Pero may mga tao talagang hindi marunong ma-appreciate ang totoong pagsamba. Ang sabi ng mga Pariseo, kung propeta talaga si Jesus, alam niya kung anong klaseng babae ito. Bakit niya hinahayaan? Para sa kanila, yung babae marumi, yung ginawa niya sayang, yung pabango aksaya, yung worship niya ay invalid. Pero si Jesus, hindi tulad nila. Tumingin si Jesus sa babae, hindi bilang makasalanan, kundi bilang anak. At sa harap ng lahat ng judgmental, lahat ng nagdududa, lahat ng nanlalait, sinabi ni Jesus ang mga salitang hindi niya tatanggapin mula kanino man, kundi mula sa Diyos mismo. At ito ang sinabi ni Jesus, "Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan, ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo. Humayo ka sa kapayapaan." Isang babae na ipinagtabuyan ng lipunan pero tinanggap ng Diyos. Kwento ito ng isang babaeng walang may pagmamalaki, pero may isang bagay na hindi matatalo ng kahit sinong mga relihiyoso. Yung puso na handang ibigay ang lahat para kay Jesus. Pag-ibig, pagpapakumbaba, at pagsamba. At minsan, iyon din ang hinihintay ni Jesus sa atin. Hindi performance, hindi pagka-religious, hindi pagiging perfect, kundi yung pusong nagsasabing, "Lord, basag na ako, pero ibibigay ko to sa'yo." Ang alabaster jar niya, nababasag lang minsan. At nung binasag niya yon, binasag niya para kay Jesus. Nag-iwan siya ng halimuyak na hindi mabubura. At hanggang ngayon, bawat nagsasamba, bawat umiiyak sa presensya ni Jesus, bawat lumalapit kahit may sugat, ay parang sumasabay sa babaeng ito. Isang babaeng pinatawad, minahal, tinanggap, at ginawa ni Jesus na simbolo ng tunay na pagsamba. Where broken things are surrendered, Jesus releases a fragrance that lasts forever.